kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte. May hilingin niyo sa kanya at sa gobyerno natin para sa kanya. Ang sana po, papawiin na po si Tatay Digong kasi po, nagkakasakit na siya at saka tumatatanda. Matanda na po kasi siya. Mensahe niyo kay Tatay Digong. Tatay Digong, mahal na mahal ka po namin. Bumiyahe pa po kami galing Denmark para ibigay po sa amin para malaman mo na kami po ay sumusuporta po sa iyo. Nako, hindi pa nga ho tapos yung issue nitong si Paulo Tantoco na kung saan nakakaladkad ang pangalan ng ating First Lady. Ngayon naman, 5,500 flood control projects ang hinahanap ng ating mga kababayan. Pero bago ho yun mga kababayan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Sa mga nahihirapan maghanap ng join button, iscan nyo lang ho yung QR code na yan at makakapag-subscribe na ho kayo kay PH Update. Ayun na nga, dito ho, meron hong ginanap na pagtitipon ang mga taga-suporta nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Indoor prayer gathering ng mga taga-suporta ni FPRRD upang ipanawagan ang kanyang pagbabalik sa bansa. Palakpakan. Yung mga hindi ho natin alam. Kung alam natin yan, pupunta tayo dyan. No? Nandyan ho itong si Atty. Ferdy Topacio at marami hong mga kasapi ng PDP laban. Ako siya talaga nagpapakita na napakatindi suporta sa ating Presidente Rodrigo Duterte. Ito na ho, si Atty. Ferdy Topacio, tapos tatawid ho tayo dito sa saganang mamamayan. Na kung saan, itong si Senator Dante Marcoleta, ayaw daw ho niya ng flood control projects. Bakit kaya? Ano po kaya ang dahilan? Napanood niyo ho yung intro natin. Maging tayo, parang diskumpiyado na tayo pagka usaping flood control. Kitang-kita nyo naman ho sa mga news feeds nyo, kaliwat kanan, ang bahang nangyayari ngayong mga panahon na to. Di ba? Sa NCR, kahit saan ho kayo pumaling, pati itong si Yorme, hindi ho siya makapagkape-kape ngayong mga panahon na to dahil napakaraming bahagi ng NCR talagang lubog. Talagang pagdating kay Yorme, talagang saludo tayo dyan. Hands-on, palakpakan ho natin itong si Yorme Isko Moreno. By the way, sa mga nagpakuleo, sa mga nakalipas na video natin, may mega love shoutout ko na ho kayo sa bukas na siguro. Dito kay Sir Joel Arellano, dito kay Ma'am Ana Ramos. Sa susunod na video ho, may mega love shoutout ko na ho kayo. Kailangan ho muna nating panoorin ng dire-diretso itong naging talumpati nitong si Atty. Ferdy Topacio. Pagka nakikita ko itong si Atty. Ferdy Topacio, may isang pangalang tumatakbo sa kaisipan natin. Walang iba kung hindi itong si Senadora Risa Hontiveros, ang kalab team nitong si Atty. Kamagalit itong si Atty. Ferdy sa atin. Gang! Magandang gabi po, isang maulan gabi sa atin lahat. Yo! Palakpakan. Sa kabila ng bagyo hindi lamang sa ating panahon kundi bagyo na dumapo sa ating bayan mula nang nahalal sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan, hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit ba panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality cult yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami nanalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Galing talaga. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalipusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para
mamuno dito sa atin. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame. Puro latay, duguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, "Anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng tang-api sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, He sacrificed His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Kaya't maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating Totoo ho yung sinabi na yan itong si Atty. Ferdy Topacio. Tumaguso sa atin yun. Pag nananalangin tayo, pagka pinapanalangin nating umuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka pinapanalangin natin siya makalaya sa lalong madaling panahon, parang pinapalaya ho natin, parang pinapanalangin natin ang ating inang bayan. Dahil ang mama na kinulong nila dyan sa Dahig, Netherlands, yan ho ang nagpatikim sa sambayan ng Pilipino doon sa kakarampot na ginhawa na naranasan natin sa kanyang 6 na taon na pamumuno sa ating bansa. Yung pag-upo, ginagaya ko na itong si Atty. Ferdy, yung pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasabi ng mga ordinaryong Pilipino na may pag-asa pa pala. Diba? Yun ang ating naramdaman eh. Akala natin hopeless na tayo eh. Mga dilawan, pinklawan, nakawan, sa pamahalaan, kaliwat ka ng kabalbalan, di ba? DAP, PIDAP, kung ano-ano na lang hong kababuyan ang nangyayari noong panahon bago dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating ho niya, nung naging presidente ho siya, naranasan ng mga ordinaryong Pilipino na safe na makapaglakad sa kalsada. Kahit pa paano pagka yung ating liping Pilipino, pagka lumabas ka sa ibang bansa, mapagmamalaki mo dahil walang bansa na humahawak sa liig ng ating mga leader. Ika nga, meron tayong tunay at makabuluhang independent foreign policy noong mga panahon na yun. Pero ngayon ho, hindi yun ang nangyari dito. Hindi ho ganun ang nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang nangyayari, bumalik ho tayo noong panahon ng mga pinklawan, mga dilawan, panahon ni Noynoy Aquino. Kaso, 10 ulit ang kababuyan na ginagawa ng administrasyon na to. Yung kay Noynoy Aquino, wala pa naman ho siyang pinadalang Pilipino sa ibang bansa para litisin doon. Hindi ho yun ginawa. Yung kababuyan na yun, hindi ho yun ginawa ni Noynoy Aquino. Kaya ang ginawa na yan ni Marcos Jr., bababa ho siya sa kasaysayan bilang presidente na nagbenta ng kanyang sariling kalahi sa kamay ng mga banyaga. Yun ho. Siya ho isang traidor sa bansang Pilipinas. Yun ho ang pagkakita natin dyan sa mama na yan kay Marcos Jr. Isa ho siyang traidor sa liping Pilipino. Ngayon, siguro hindi pa gaanong nararamdaman yan dahil siya pa presidente. Dahil hawak pa niya ang kapangyarihan sa Malacanang. Pero pagkatapos ho ng termino na to, walang Boeing Remulla, walang Anyo, walang Gibo Chudoro, walang kung sino pa man. Siya at siya lamang ang sisisihin dyan sa nangyari na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Turiyo natin. MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat. Greco, mega love shoutout. Saludo, Sir Greco Oblehica. Papalakpakan nun natin. Isa ho yan sa mga magigiting na talagang mandirigma nga para sa malinis na pamahalaan. Saludo ho tayo dito kay Sir Greco. Ang aking boss sa communication sa PDP, si Atty. Raul Angbino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Bong Tolentino. Nasaan ba si Bong?
O yan ang Tolentinong hindi traidor. Yan. Meron palang Tolentinong hindi traidor. Yun, nangyari sa kanya, nangamote siya. Buti nga sa kanya. Traidor. Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, dito hindi po tayo nagpadala sa salapi sa kapangyarihan, sa pribilehiyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino'y sumasayaw sa New York, Yung. nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Fiddling, Sumasayaw sa New York. Nagpupulburon sa Beverly Hills. Di ba? while Rome burns, parang si Nero. Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila? Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalists, kapag nagsasabi ng katotohanan, tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader, ipadadala din daw sa Hague. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan. Ginagamit ang NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayo'y takutin. Ngunit, huwag po tayong matakot, Yan. mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila. Huwag po nating hahayaan na sila ay manalo. Kita niyong ginawa ng eleksyon kay Pe, kay Jimmy, kay JV, kay Raul. Dinaya po. Kita niyo Daya ho. ang sinasabi ng mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Kaya't sila po ay mga demonyo. Tayo po ang mga anghel na kailangang talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayong matakot, huwag tayong patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, na sa kanilang military, na sa kanilang mga pulis, na sa kanilang NBI, na sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Kaya't bilang pagtatapos ay nais ko po lamang basahin ang isang talata po sa Biblia mula po kay Propetang Isayas, na ito lang po ang ating ilalagay sa ating isipan tuwing tayo po ay nagdududa, tuwing tayo ay tinatakot, tuwing tayo ay kinakabahan. Ito po ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa mga banal na taong lumalaban sa kasamaan. Ito ang sabi ng Propetang Isayas na tagubilin ng ating Panginoon. Huwag tumahimik kayo at makinig. Tayo ay nasa malayong lupain. Sabi niya, para pong nangyayari dito sa atin. Parang napakalayo na natin sa tunay na Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Dapat pakinggan ito ni Secretary Remulla. Nako. Mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Hindi ako nagsasabi nito, ha? Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.
Kaya Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating pananalangin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na makauwi na siya sa lalong madaling panahon. Dahil presidente pa lang ho yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na ho natin ang pangarap niyan. Naririnig ho natin ang mga talumpati niyan. Kung ikaw ay isang Pilipino, napakalaking kawalan o ika nga napakalaking sampal sa iyong pagiging Pilipino kung ikaw managutan ng hininga sa isang banyagang bansa. Kung ngayong oras na to, isa lang ang gustong mangyari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung managutan siya ng hininga, yan doon sa kanyang bahay, diyan sa Davao City. Yun ho ang kanyang tanging dalangin ngayong mga panahon na to. Kakalungkot. Ito, Senator Rodante Marcoleta, continuation ho ito. Yung chairman ng secretary ng Department of Energy. Opo, Rapi Lutilla. Dalawang araw ako nagtatanong. Opo. Dalawang araw. Dalawang araw. Dalawang magkasunod na hearing. Oh, tinetext na nga ako ni speaker eh. Opo. Huwag mo na pinahirapan. hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works eh. Opo. Manibunuan naman yan. Opo. Sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Oho. Ayoko ng flood control. Ayoko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan eh. Hindi kaya i-control yung flood. Opo. Sa flood control, Oho. yung nakokontrol yung flood eh. Opo. Ay yung ang tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun. Nawawala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko ako, water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganon yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako eh. Impounding area pala Palaging gusto nyo. nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlock yung Tarlac tapos wala kayong irrigation. Hindi, ng lupa eh. Hindi ba minsan kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun Opo. o 17 Congress. Tinanong ko yung administrator ng NIA eh. Oho. Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Administration. National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun eh. Ganun ba nung time na yon? Oh, pinalitan ko yung Ano na po naging ibig sabihin National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko, administrator, Nanggel pa ata nun eh. Ha? Si Nanggel. Hindi. pa? Parang retired general eh. Opo. Administrator, yung po bang Tarlac ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas? Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? Uy, kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampanga lang at hindi tumutuloy dito sa Tarlac? Tarlac, oo. Yari. Hindi, inabara na doon, ano? Oho. Ibig ko sabihin, kaya ko lang kinukwento ito. Kaya ako nailagay sa dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So ang ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung dam. balog-balog dam, Yung opo. balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yata ang nakararaan. Hanggang ngayon, sen, hindi pa natapos-tapos yan, ha? Wala. O ito, Hanggang ngayon, no? so ngayon, dahil malaking dam. sa kagustuhan kong makatulong, Oo. na-identify ko yung Claveria. Magandang pagkunan. Sa Surigao ho yan, sen. Claver, Surigao, o Claveria. Cagayan. Cagayan, Claveria, Cagayan. Ano kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking Opo. halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity nung wala pa yan? At Opo. pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. May talaga inaral Kaya niya nga pala. kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila Pinasalamatan. gano'n. Ganun. Isipin mo, 350 hectares
napapatubigan. Ang napatubigan. Maganda po. 3,500 na farmers ang na-benefit. Oo. O nilagay mo sa flood control. Wala. Kaya, ibig sabihin- Nasaan ang 5,000 flood control projects Nako. na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? Oo. Wala, inanod po ng baha. Kaya nga, Na-plug niya po. kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po. Nako. So, ngayon, Yari, yan na nga ba sinasabi natin? Yung expectation natin, linampasan ni Senator Rodante Marcoleta, yung mga dahilan kung bakit natin siya binoto. Wala pa man ha. Yan ang ating senador. Hindi kagaya ng ibang mga ano dyan, mga puro parinig. Oy, ay makinig ka ha. Tingnan mo yung Senator Rodante Marcoleta. Panahon na naman ng baha. Magyayabang na naman nito si Bangag. 5,500 flood control. Papatawag sa Blue Ribbon. Yari parang tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate, Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Di ba naman yung Blue Ribbon? Ikaw naman. Hindi naman foreign relation yun. Flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta na Siberia o kaya ano. Yan ang sinasabi natin. Yun, oo. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman, Hanggang sa no? bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko, water management. Oo. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, Opo. Oo. aba, makakatulong ka. Kailangan kasing productivity, yun ang itaas mo. Mataas. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Yeah. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako, sabi niya, Jen, napakalaking yung tulong. konsepto na yan, kasama Opo. ko dyan. Ngayon, Oo. nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Opo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, Oo. ito ang gawain mo. Di ba? Yan. Ay, tama. Si Gullian. Regulator ka eh. Si Gullian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Ganun ba? Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Oho. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang ng kaparaanan. farmer. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari, ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer. Yung mismong farmer ang Pinuntang sila ng trader, kanya 20 pesos na lang ang bigas. Bigay mo na sa akin yan. Kung 7-9 po ang wala nang bilihan bibili. ngayon, Oo. Sen. Ako, grabe. Ayan ang sinasabi. Samantalang ang sinasabi ng Pangulo, 17 to 18 pesos daw po ang per kilo. Tingnan nga natin kung nandiyan yung video. Andiyan na ba, Direk? Okay na ba yung video? Ngayon, bago yung video na yan, may papanood ho muna akong video sa inyo mga kababayan. Ito, siguro, sana mag-silbi itong paalala sa mga kasama natin taga-suporta ni Tatay Digong na kailangan lang natin magdire-diretso. Huwag ho tayong panghinaan ng loob, huwag ho tayong magpasira ng loob dito sa mga kaganapan na to. Hindi o magaganda yung mga nababalita natin. Sabi naman, nung huli naman pagsalita ni BP na medyo malakas naman itong Tatay Digong, okay lang naman siya. Patuloy ko tayong manalangin sa kalakasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, galing sa Billionaire News Channel. Ito ang mga taga-suporta ni Tatay Digong na hindi mga bayaran. Hindi kagaya ng mga talyanis natin sa Imada dyan. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Bakit kayo napunta sa Dahig? Pumunta po kami dito para suportahan po si Tatay Digong, para po malaman niya na mahal ko namin siya at saka galing po kami ng Denmark. Anong Saludo, palakpakan muna natin to sila, Madam. Effort yan eh. So itong mga ganitong mga maliliit na detalye, yung effort na binibigay nila. Ano pa naman na pasalamatan at suportahan natin ang mga nangyayaring pagkilos na yan dyan sa Dahig, Netherlands. Palakpakan natin kung masaya ho kayo sa nakikita nyo yung pagsuporta ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang like at subscribe. Palakpakan natin itong sila, Madam. At dito sa politiko walang kwenta yung politiko na yan. Dito sa Billionaire News Channel, isa sa mga pinapanood nating istasyon ngayon, maliban sa SMNI at yan sa Net25, yan hong Billionaire News Channel. Kasi nandiyan si Ma'am Pinky Web, okay?
may hihilingin niyo sa kanya at sa gobyerno natin para sa kanya? Sana po, papawiin na po si Tatay Digong kasi po, nagkakasakit na siya at saka tumatatanda. Matanda na po kasi siya. Mensahe niyo kay Tatay Digong. Tatay Digong, mahal na mahal ka po namin. Bumiyahe pa po kami galing Denmark para ibigay po sa amin para malaman mo na kami po ay sumusuporta po sa iyo. Okay? Okay. Saludo madam, saludo ho kami sa inyo. Napakagiting ho ng ginawa nyo na yan, no? Yung pagpapakita nyo ng suporta na yan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tuloy na ho natin ang usaping patubig. Ano kaya itong video, papanood sa atin itong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Andi na po. Baka iba yung naipadala ko. Di Oo ba? nga po. Sa isang araw po, Sen, Sa ihapon Disyembre natin. na lang, baka sakaling mas... ano ba tayo ngayon? July, di ba? Opo. Malapit na, malapit na. Disyembre, Malapit na. Sana isa pa po ito. Ito yung viral kasi sa social media. Aha. At gusto din po nilang makuha ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito. Pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol dun sa 20% ibabawas na buwis dun sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawiin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang So, kita? sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang, ang batas na ito, sapagkat may kinukota niyang batas na direkto, na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Oho. Nelson, ikaw muna. Oo, sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Wala ka Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Ang ano? Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senator Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20% Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero Opo. check nyo ko, kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, Yes. ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Wala Ikaw ang akong mayaman bangko. dito. Halimbawa lang, halimbawa. Ito pala si Sergeant ng mayaman eh. Sergeant! Baka naman. Naknanto ko. Ito pala si Sergeant ng mapera. Big time. Pero meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung Opo. Yung tubo nung... depende kung saan mo Kung naka-time nilagay. Kung deposit, halimbawa, halimbawa. kung savings lang, Opo. delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan eh. Siguro 1.2% Per annum. per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro, baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, Oo. 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang Yan, bonds. lock-in period, 5 years, 3 years, Yes. blah, 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 10 years. At doon nakalagay, Yan ang playground ng mga mayayaman. Stocks, bonds, pag-trade, yan. May mayayaman nandyan eh. Ngayon, yung bubuwisan nila, yung para sa mga wala naman maraming kakilala, walang maraming hindi ganun kalaki impluwensya, hindi ganun kausay sa sa mga ganyang klaseng bagay. Ang takbuhan nila, time deposit. Ang nangyayari, ano na naman itong kabalbala na to ng administrasyon itong si Marcos Jr. Talagang ang tinatarget na naman yung mga mahihirap na Pilipino. Yung mga ika nga nasa lower hanggang middle class. Yun sila talaga ang
parokyano ng time deposit na yan. Yung mga mayayaman, di nila daldalin dyan yung pera. Di nila patutulugin na 5 taon dyan sa mga time deposit na yan. Stock, bonds, o kung ano pa man yung ano nila, yung pinagtitripan nilang paglaruan ng kanilang pera, di ba? Oh. po pwedeng 4%, 4.5, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung na kutungan na Kotong pala. Yung bonds ba ano din yun? No? Time deposit. Hindi natin alam eh. Hindi tayo nagta-time deposit eh. Wala tayong pang time deposit eh. Oo. Kasi nga parang klasipikadong kotong eh. Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun eh. Oo naman, oho. Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Oo, kumpara sa'yo, meron namang iba pa Nelson. pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ngayon ang itatax. Every 3 months, halimbawa yung, ano mo, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po. Oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor, Nelson, ikaw ang bangko, Opo. isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang mag-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, Oo. i-distribute mo doon sa 3. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung ano Kumita eh. ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw kumikita ka. Oo. Bakit ikaw lahat ang mag-shoulder? Tama. Oo nga, oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan Ay, ng tama. bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko, na si Kim Inares ang tumira niya. At bigla kang, Ang taba ng utak ni Sen Dante, hindi lang naman ikaw kumita dyan eh. Pati yung bangko, pati ikaw natataksan. Galing. bakit bigla, para kang namimirata eh. Bakit sa'yo ba to? Pati pa naman. Kasi Senator, meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung Capital market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka. Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, sa talagang dagat ako pumunta ka sa pumunta dagat. eh. Oo. Doon ka Doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Mhm. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, Opo. puro katamaran naman ang ano niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan. Yung nandun na yung mga isda. Huwag Nandun naman na, ganon. yun na nga po. Blue Ribbon Committee. Bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan ng pangalan lang. Oo. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income eh. Oo. Di ba? Bakit hindi passive income? Ha? Passive income Tax, ano. a tax system. Halimbawa, Pambira talaga itong si Sen Dante. Punta ko kay Channel 25. Suportahan din ho natin ang programa na yan dahil marami hong nabubulat-lat na mga kababuyan na nangyayari sa ating bansa dyan sa programa na yan. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinad ng Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan.